Magandang hapon, ito po ang special coverage ng GMA Integrated News sa hagupit ng Super Bagyong Uwan. Ako po si Pia Arcangel. Ako naman po si Connie Season at buong puwersa pa rin po ang pagbabantay ng GMA Integrated News sa epekto ng bagyo. Makikita po natin, matindi po ang iniwang pinsala ng Bagyong Uwan. Una po, dun sa mga nasawi at hindi bababa sa 2 ang naitala at may tagapagbantay po tayo sa Bacolod, Dagupan, Catbalogan, Marikina, Baler Aurora at Hagonoy, Bulacan. Ayon po sa Office of Civil Defense, nalunod ang isa sa mga biktima na taga Viga, Catanduanes. Nadagdagan ng gumuhong estrukturang isa pa na residente rin ng Catbalogan, Samar. At sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang naiulat na sugatan. Walang naiulat na nawawala at mahigit 800,000 kababayan natin ang nasalanta ng Bagyong Uwan. Pinakamarami po sa Bicol Region kung saan mahigit 600,000 ang apektado. Alright, unahin natin, Connie, ang Catanduanes. Isa yan sa mga probinsyang may casualty at makakausap natin doon si GMA News stringer Jinky Tabor. Jinky, magandang hapon. Magandang hapon, Connie. At nandito nga tayo ngayon sa lalawigan ng Catanduanes kung saan makulimlim pa rin ang panahon dito at may mga pag-ambon pa rin kaming nararanasan. Connie? Go ahead. Yes, Connie. Dito sa lalawigan ng Catanduanes, wala pa rin kuryente ang buong probinsya matapos matumbang ilang poste at masira ang kawad ng mga kuryente. Kasabay nito, patuloy pa rin ang problema sa supply ng tubig at nananatiling putol ang komunikasyon sa maraming lugar. Tanging sa ilang bahagi lamang ng sentro ng Virac mayroong may hinang signal ng mga telecommunication at hirap na hirap ang mga residente na makibalita at makontak ang kanilang mga kaanak. Ang mga kalsada naman papunta sa mga bayan sa northern towns na lubhang naapektuhan ng bagyo ay hindi pa rin madaanan. Naging unpassable po ito dahil sa dami ng natumbang puno, makakapal na putik at mga insidente ng pagguho ng lupa at bato. Kakulangan sa relief goods at sheltering materials tulad ng yero, pako, plywood at kahoy ang problema dito dahil may mga bahay ang partially at totally damaged. At sa ngayon nga ay marami pa ring evacuees ang nananatili sa mga evacuation centers. Hindi pa sila makauwi dahil sa tubig baha sa kanilang mga lugar at ang iba naman ay nasiraan ng bahay. Marami pa rin o malaking bahagi pa rin ang bayan ng San Andres, Virac at Panganiban, pati na rin sa San Miguel, ang ngayon ay baha pa rin. At patuloy naman ang sinasagawa ng lokal na pamahalaan, ang mga ahensya ng gobyerno at volunteers para sa clearing operations sa buong lalawigan. Wala pa rin biyahe ang mga barko at eroplano papasok at palabas dito. At kasabay po nito ay ang paghahatid ng tulong ay tuloy-tuloy pa rin na kasabay ng isinasagawang assessment ng pinsala dahil hindi pa rin makuha o matukoy ang kabuuang halaga ng kailangan para sa rehabilitasyon sa infrastruktura at agrikultura. Connie? Natin kasi nabanggit mo nga na hanggang sa ngayon syempre hirap pa rin ang maabutan ng tulong yung ating mga kababayan. Lahat ba ng mga lugar naabutan na o may mga hindi pa rin napupuntahan magpahanggang sa ngayon? Tungkol sa relief distribution, merong naipreposition ang pamahalaan ng Catanduanes sa 11 bayan ng Catanduanes. Kaya lang po ang problema ay kulang ito. At lalong-lalo na doon sa mga bayan na talagang nasalanta katulad ng Pandan, Bagamanok, Viga, Karamuran, hindi pa ito naaabot dahil nga hindi pa makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslides at mudslides. Jinky, kasi dito sa video na pinapakita natin, ito yung talagang kasagsagan kahapon, yung matinding hangin, ulan. Pero sa oras na ito, Jinky, kamusta ba ang lagay ng panahon dyan? Makulimlim pa rin ang panahon dito at meron pa rin kaming nararanasan na pag-ambon ngayong araw. Hindi pa namin nararanasan yung talagang tirik na tirik ang araw.
At sa ngayon ay gloomy pa rin kami dito. At ang balita natin, Jinky, ang pinakakinakailangan nila dyan sa Catanduanes, hindi muna mga pagkain o iba pang nakukuha nila, no, na katulad ng tubig, kundi yung mga panggawa daw ng bahay. Meron na ba tayong information kung ano na ang ginagawa so far, paano nila matutugunan itong pangangailangan ng muling pagkukumpuni ng kanilang mga tahanan dyan sa Catanduanes? Ang mga residente dito po kanya-kanya ng diskarte kung paano nila maiaayos muli ang kanilang mga bahay. Pero sa parte naman ng pamahalaan ay patuloy ang ginagawang assessment para nga matukoy kung ano ang kailangan nila, ng kailangan at kung saan sa mga lugaran talaga nangangailangan ng mga panggawa ulit ng mga bahay na nasira. Alright. Marami pong salamat kay Jinky Taboan na nag-uulat mula dyan sa Catanduanes. Samantala, ilang residente sa Bacolod City ang bumalik na sa kanilang mga bahay matapos lumikas dahil sa malalaking alon. At makibalita tayo mula kay Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian, kamusta na? Yes, Pia, Connie, mga kapuso, umayong hapon, hindi nakaligtas nga sa bagyong Uwan ang coastal areas dito sa Bacolod City at maging sa probinsya ng Negros Occidental. Kaya mga kapuso, mahigit 3,000 pamilya ang lumikas. Nasira ng malakas na hangin at alon na dulot ng bagyong Uwan ang ilang bahay sa gilid ng dagat. Ang ilang mga residente, mga kapuso, binalikan ang kanilang mga bahay at inayos kaninang umaga. Umabot sa 357 na pamilya o 495 na evacuees o individual ang isinailalim sa preemptive evacuation sa Bacolod City, lalo na sa mga nakatira doon sa mga coastal barangays. Mga puso, may 3,000 na pamilya naman sa Negros Occidental ang pansamantalang inilikas at dinala sa iba't ibang evacuation center. May mga kabahayan na nasira ng alon at malalakas na hangin. Mga puso, batay naman sa inisyal na datos mula sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office o PDRMO, nasa 3,281 na pamilya o 11,231 na evacuees ang inilikas simula kahapon. Mga puso, unti-unti nang nakauwi sa ang ilang evacuees dito sa Bacolod City. Nagsasagawa na rin ng clearing operation sa mga kalsada. At yan munang latest mula rito sa probinsya ng Negros Occidental. Adrian, nakita nga namin na napakatindi ng pinsalang iniwan in terms of yung kalat. Talagang maraming ang dapat i-clear. So mabuti na lang at naumpisa na yung clearing operations. Pero kamustahin namin, Adrian, yung linya ng komunikasyon, supply ng tubig, kuryente dyan sa lugar? Kung kuryente, Pia, ang ating pag-uusapan, nasa 73% pa lang yung energization rate mula sa as reported by the local power distributor. Ayon nga sa ibang mga barangay, kagaya na lamang na barangay 23, barangay Mansilingan, southern portions at northern portions ng Bacolod City, yung natitirang mahigit 20% ay napakalaki pa rin, mga kapuso. Pahirapan pa rin ang komunikasyon, wala pa rin internet sa ibang mga lugar dito, kagaya na lamang sa bayan ng La Casillana, kung saan nasa 10 na ang reported death naman, kung pag-uusapan natin yung pinsala naman ng bagyong Tino. Kaya sa kasalukuyan ay pahirapan yung komunikasyon. Yung tubig naman, may ilan mga barangay dito sa Bacolod City at Negros Occidental na wala pa ring supply ng tubig. Alright, at Adrian, panghuli na lamang, nakikita namin na mukhang mas maaliwalas na ngayon ang panahon, although medyo malakas pa ang hangin, pero wala na ba talagang ulan dyan? Sana nga wala ng ulan, Pia, pero kaninang umaga medyo gloomy din ang sitwasyon dito sa Bacolod City. Subalit lifted na itong storm signal number 1 sa City of Smiles. Kaninang mag-alas 12 ay may mga pag-ulan pa rin nararamdaman at sa iba't ibang bahagi, sa iba't ibang barangay sa City of Smiles at maging sa ibang probinsya ng Negros Occidental. Sa kasalukuyan, mga kapuso, Pia, dagdag ko lang patuloy pa rin ang sinasagawang rescue operation at retrieval operation naman ng Office of Civil Defense Negros Island Region sa mga biktima naman ng Bagyo Tino. Sa Bagyo Uwan naman, mga kapuso, Pia, wala pa namang reported casualties itong OCD-NIR. Alright, maraming salamat, Adrian Prietos.
Kumuha na po tayo ng latest mula naman sa Catbalogan, Samar. Mula kay Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Connie, nanatili pa sa evacuation center dito sa Catbalogan City sa Samar ang mga residenteng nasiraan ng bahay dahil sa paghampas ng malalaking alon. Pangalawang gabi na kagabi na nanunuluyan ang ilang residente sa evacuation site sa Samar National School. Ang mga natitira, mga wala nang uuwian pa. Sila yung mga nasiraan ng bahay sa Barangay 3, Poblasyon. Dahil sa malalakas na hampas na alon, na wash out ang kanilang mga bahay. Isa sa kanila, si Ginang Rebecca, na mahigit 30 taon nang nakatira sa nasabing lugar. Wala siyang naisalba dahil lumikas siya nang bumayo ang bagyo. Sa pagbisita ng GMA Regional TV sa lugar ngayong araw, pilit na isinasalba ng mga residente ang kung ano pang makukuha mula sa kanilang nasirang mga bahay. Nananawagan sila ng tulong sa gobyerno. Samantala, nakaburol na ngayon si Fe Risco, 64 years old na namatay sa pananalasa ng bagyo. Pinilit daw niyang bumalik sa kanyang bahay madaling araw noong linggo para kunin ang ilang gamit at ang kanyang alagang hayop. Pero nadaganan siya ng mga debris ng bumigay na parte ng kanyang bahay. Labis ang hinagpis ng pamilya sa nangyari sa kanya. Kasabay ng panawagan nila ng tulong sa mga kinauukulan para sa kanilang ina. Ayon naman kay Junel Tagarino, Catbalogan City DRRMO head, ina-assess pa rin sa ngayon ang kabuang epekto ng bagyong Uwan dito sa kanilang lungsod. Kabilang na ang reported agricultural damage. Connie, maganda na sa ngayon ang panahon dito sa Catbalogan City, sa Samar Province at sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Connie. Yes, Nico, balikan ko lang yung nabanggit mo na yung mga natira sa mga evacuation center, sila yung mga nasiraan na ng bahay at wala na talagang uuwian. Meron ba tayong bilang kung ilan ito at ano ang balak gawin ng kanilang provincial government? Around 15 hanggang 20 houses ito, Connie, ang nasira, totally damaged ng paghampas ng alon sa Barangay 3. Sila yung pamilyang nakikituloy sa ngayon sa evacuation center. As to the plano naman, Connie, ng gobyerno, aminado ang city government na matagal nang idiniklarang no-build zone talaga itong lugar na ito dahil delikado, Connie, sa mga malalaking alon. Ayon nga sa mga residente, hindi itong unang panahon na nagkasira-sira yung kilang bahay. Depende daw sa kung kalakasan ng bagyo at ng alon na tumatama. May mga inisyal na plano naman i-relocate ang ilang mga residente mula dito sa lugar na ito. Ayon nga sa ilang residente na kausap natin kagabi, willing naman silang tumanggap ng panibagong relocation site kung sasakaling i-relocate sila ng gobyerno dun sa mas ligtas na lugar. Pero may ilang residente rin na mas gustong manatili sa lugar na yon dahil malapit sa kanilang kabuhayan at kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak. Connie? Oo, at kung 15 to 20 yung mga nananatili ngayon sa evacuation center na pamilya, yung ilan sa mga nandoon din ba dati ay nakauwi na sa kanilang mga bahay, Nico? Yes, Connie, karamihan sa mga nag-evacuate, around 1,000 families yung nag-evacuate dito sa lungsod sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Nakauwi na sa kanilang bahay. Ang naiwan na lang ay yung mga taga-barangay 3, Connie, na yun nga, nasira yung kanilang mga bahay dahil sa paghampas ng mga alon. Okay, maraming salamat sa iyong update sa amin. Nico Sereno ng GMA Regional TV. Apektado naman ang kabuhayan ng ilang residente sa Dagupan, Pangasinan matapos masalanta ng bagyong Uwan. At kumuha na tayo ng latest mula kay Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Pia, idineklara na ang state of calamity sa buong lungsod ng Dagupan City dahil sa matinding pinsala na iniwan ng bagyong Uwan. Wala nang magawa si Hara kundi titigan na lang ang ipinundar nitong bahay sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City. Lubos siyang nanghihinayang at nalulungkot nang wasakin ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Uwan ang kanyang bahay. Isa si Hara sa mga nakatira malapit sa baybayin sa lungsod. Kaya nang tumama ang malakas na bagyo, natangay ang bahay nito. Hindi niya alam kung paano mapapaayos ang nasira niyang bahay at kung paano sila makababangon mula sa epekto ng bagyo.
Si Eduardo naman nagulat nang tumambad sa kanya ang nasira niyang bangka na gamit niya sa paghahanap buhay. Tiniyak daw niya na secured at nasa maayos na lugar ang kanyang bangka bago tumama ang bagyo. Kaya hindi niya inakalang tatangayin at masisira ito ng malalakas na alon sa baybayin. Ang cottage namang ito sinira rin ng bagyong Uwan. Maging ang ilang mga kabahayan sa tabing dagat hindi nakaligtas sa storm surge na dala ng bagyo. Ngayong araw, puspusan ang paglilinis, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga residente sa kanilang mga bahay na nasalanta ng bagyo. Hiling nila na sana'y matulungan sila upang makabangong muli. Patuloy pa rin naka-alerto ang Coast Guard Substation Dagupan sa coastal at low-lying area sa syudad. May inilabas na storm surge advisory sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw kung saan nakararanas pa rin ng 1 hanggang 3 metrong taas ng alon sa mga karagatan. Pinapayuhan pa rin ng mga residente na maging alerto at mapagmatsyag sa anumang lagay o sitwasyon ng panahon. Pia, sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilang mga interior barangays, gayon din ng ilang mga kalsada dito sa Dagupan City. Kaya naman patuloy pa rin ang abiso ng lokal na pamahalaan sa mga kababayan natin na huwag po basta-bastang lumusong sa mga tubig baha upang hindi makakuha ng sakit na maaaring maidulot nito. Pia. Sandy, nabanggit mo na mayroon pa ring storm surge advisory, 1 to 3 meters na taas ng mga alon. So ibig sabihin ba nito, Sandy, marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation center at hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan? O Pia, sa assessment natin kanina sa isa sa mga evacuation center na malapit nga sa baybayin dito sa Dagupan City ay marami pa ring mga evacuees na pansamantala munang nanunuluyan sa lugar na yon. Karabihan sa kanila nasa 800 pataas na mga evacuees dahil nga natatakot pa rin sila sa nangyaring storm surge kagabi na kung saan bigla ang tumaas yung tubig at umabot sa mga residential area. Kaya naman hanggang ngayon ay yung ilan sa kanila umuuwi sa kanilang mga bahay pero hindi para umalis na sa evacuation center kundi para mag-ayos, maglinis, magluto. Pagkatapos ay babalik din sa evacuation center para na rin sa kanilang kaligtasan. Iya. At nabanggit mo rin, Sandy, no, na nasa state of calamity na nga ang buong Dagupan. So ibig sabihin makakatanggap ng tulong ang mga residente doon, ang mga kababayan natin doon para sa pagkukumpuni ng kanilang mga tahanan at mga nasirang gamit? Oo, Pia, sa nakuha natin na impormasyon kanina, nabanggit naman nila na tiyak daw na may iaabot namang tulong ang acting mayor dito sa Dagupan City para sa mga nasalanta. Partikular na yung nabanggit kanina na nasiraan nitong mga bahay na malapit sa baybayin dito sa Dagupan City. Pia? Alright, Sandy, maraming salamat sa update mo. Si Sandy Salvacion ng GMA Regional TV. Agad na naglinis ng debris mula sa Bagyong Uwan ang mga apektadong residente sa mga coastal barangay. Diyan naman po sa Iloilo City. Kaya kumuha na po tayo ng detalye mula naman kay Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, halos walang tulog yung mga residente dito sa coastal barangay sa Iloilo City matapos sirain ng malakas na hangin at alon yung kanilang mga bahay. Kaninang umaga ay pahirapan nga yung paglilinis at clearing operation sa kalsada. Malakas na hampas ng mga alon na umabot sa kalsada. Ito ang nangyari sa ilang coastal barangay sa Iloilo City kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ang resulta, mga buhangin, bato at kahoy sa kalsada. Agad nagsagawa ng clearing operation ang Iloilo City LGU kaninang umaga. May mga nasirang bahay pero wala pang inisyal na datos ang LGU. Sa tala ng Iloilo City DRMO, 557 ng mga pamilya ang isnailalim sa preemptive evacuation. Sabado ng gabi hanggang linggo ng madaling araw naman, Connie, naramdaman ang epekto ng bagyong Uwan sa probinsya ng Iloilo at Capiz. Nakaranas rin ng pagbaha ang ilang coastal barangay sa Rojas City sa halos 2 oras na storm surge. Sa Carles, Iloilo, pinasok ng baha ang ilang kabahayan. Connie, nananatili pa rin ang ilang residente sa evacuation centers dito sa Iloilo City. Samantala, balik biyahe na ang fiberglass boats pa Guimaras, Iloilo and vice versa at gayon din yung sea trip sa probinsya ng Iloilo. Connie?
Kim, matagal-tagal na rin ba na nakaranas ng ganito kalakas na bagyo ang Iloilo? At papaano ba ngayon, sinasabi nga na marami talaga ang nawala ng tirahan at mukhang medyo matatagalan ba sa tingin mo o sa mga balita dyan mula sa provincial government yung kanilang pagbabalik normal na buhay? Connie, ayon sa mga residente nga dito, no, ay parang first time nila nakaranas ng ganitong kalakas na storm surge na ayon nga sa mga environmentalist dito ay dahil itong paglala na tinatawag natin na climate change. Yung mga residente actually, Connie, sa recent natin na pakikipag-ugnayan sa Iloilo City LGU ay unti-unti nang silang umuwi sa kanilang mga bahay galing sa evacuation centers at yung operation center ng Iloilo City DRMO from red alert status naging blue alert status na rin dahil wala nang storm signal dito sa lungsod ng Iloilo, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Napakahirap din talaga na makita yung ating mga kababayan, ano? Kasi ang dami at napakalawak nitong bagyong Uwan, ano? Oo nga. Although, ang napapansin ko lang, I mean, compared to dun sa ibang mga nag-cover na natin na nakaraang mga bagyo, at least ito mabilis yung pagkukumpuni, di ba? Nakakabalik sila agad at talagang naumpisahan na agad yung clearing operations. At siguro malaking bagay din na sa mga oras na ito, di ba, maganda in a sense yung panahon na hindi na pabugsog-bugso yung ulan. Oo. So parang nagkaroon ng break. Kumbaga parang window para sila ay makapag-kumpuni. Yan nga. Kaya lang, ang ano nga sinasabi ko rin kanina na parang ito yung isa sa pinakamalawak, hindi ba, na talagang naranasan natin na bagyo hanggang dito sa atin sa Metro Manila. Although, ang sinasabi nga, parang medyo meron tayo mga nakuhang milagro, so to speak, dahil sa Sierra Madre, di ba, Carvalho, at itong isa pang bundok, no, yung bulubundukin. So talagang nag-iisa lang yung tingin natin dyan, Pia. Dapat talagang alagaan natin yung ating mga kabundukan, di ba? At wag nating abusuhin. Oo, dahil ito yung mga nagiging epekto kapag hindi inaalagaan, di ba? Nabanggit ni Kim, yung climate change, di ba? Yes. First time ng Iloilo makaramdam. Ng ganito. At kasi nga, parang masasabi rin natin na hindi na natin, yung mga lugar na madalas naman hindi apektado ng bagyo or ng ganitong klaseng extreme weather conditions, nakikita natin ngayon, nararanasan na nila. So, importante rin yung paghahanda, di ba? Bukod syempre sa iaalagaan natin, meron tayong mga preemptive steps, preemptive measures. Kailangan may paghahanda rin lagi. At accountability. Para doon naman sa mga sinasabing flood mitigating programs or projects na hindi gumana o kaya ay wala. Di ba yan naman ang ating hinahabol din bukod dun sa talagang paghahanda, Pia. Di ba siguro sabihin na natin, nakakakurot ng damdamin. Every time nakakakita tayo ng Pilipino, kapwa natin na namamatay, paulit-ulit sa mga ganitong klase ng mga insidente na dapat sana meron ng nakakapagprotekta mga proyekto pero hindi pala. Diba? Dapat yun ang asahan natin ngayon, di ba? Pagkatapos yung pagkukumpuni, pagkatapos ng pagsasaayos, pag nakabalik na sa mga tahanan, babantayan naman natin yung kung saan ba napunta yung mga pondong dapat napunta sa flood control at kung saan ba yung mga proyektong ipinangako. Di ba? Oo. Hindi pwedeng tayo lang ang naghahanda parati at tayo lang ang nagbabantay, hindi ba? Oo. Sama-sama tayong lahat dyan. At ito po mga kapuso, abiso muna sa mga motorista sa Metro Manila, suspendido po ang number coding ngayong araw po ng Lunes. At bunsod ng banta ng Bagyong Uwan ang suspensyon. At paalala po ng MMDA, planuhin ang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at tiyaking updated sa mga weather report. Mga imahe po naman ng malalakas na hampas ng alon ang nasaksihan natin dyan sa Aurora bago pa ang landfall doon ng Bagyong Uwan. May mga residente pang muntik, tangayin sa tabing dagat sa Dipapulaw, Aurora. Kabilang po yung 2 senior citizen. Buti na lang, nasa po sila ng kanilang mga kapitbahay, di ba? Malalaki raw ang alon dyan sa Baler at kitang-kita natin yan ngayon pa lang. Talaga, kakatakot. Imagine, kung
hindi nga bagyo, surfing season, ang tataas na ng Diba? mga alon. Oo Hindi lalo nga. na pag ngayon ganitong panahon. Nga, ang kwento nila dyan, parang binalikan lang nila, nasa evacuation center na sila, bumalik lang sila dahil may naiwan ng mga gamit daw. Yun din siguro ang ating pakiusap dun sa ating mga kababayan. Kapag nasa evacuation center na kayo, ay unahin nyo na yung safety, di ba? And protection. Sana wag na yung munang isipin yung mga ibang gamit, di ba? Mapapalitan daw yan, pero yung inyong buhay, baka mabingit naman sa alanganin. Eto mga kapuso, alamin naman po natin ang sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Aurora kung saan naglandfall ang bagyo kagabi at nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian, kamusta sa pagbabantay nyo dyan? Yes, Pia, sa ngayon ang isa sa malaking problema dito ay isolated yung tatlong bayan nila mula nga dito sa sentro ng Aurora dito sa Baler dahil Pia, nawasak talaga ng tuluyan yung malaking bahagi ng kanilang national road matapos nga yung sunod-sunod na malalakas na daluyong o storm surge doon yan sa bahagi ng Sitio Ampere, doon yan sa Dipakulaw, dito pa rin sa lalawigan ng Aurora at Pia, kabilang nga doon sa mga hindi marating mula dito sa Baler ay yung pinaglandfallan ng bagyo ang bayan ng Dinalungan, gayon din ang Kasiguran at ang dulo na ng lalawigan ang dilasag. Mahabang stretch din ng bayan ng Dipakulaw ang kasama sa mga isolated areas. Matinding pinsala naman ang tinamo sa coastal area sa barangay Gupa, sa bayan pa rin ng Dipakulaw. Nawasak ang mga bahay sa coastal area dahil sa malalakas na alon dulot ng super bagyong Uwan. Walang natira sa mga bahay na nilamo ng alon. At mula sa gilid ng dalampasigan, natangay sa highway ang mga parte ng bahay. Ipinagpapasalamat na lamang ng mga residente na nakatira roon na lumikas sila bago pa nga ang bagyo at umaasa naman sila ng tulong para agad silang makabangon. At dito naman sa Baler, ilang istruktura ang nasira sa Sabang Beach area. Kabilang nga ang mga kainan at gimikan. At ayon sa isa sa may-ari, ngayon lang nangyari na may napakalalaking damage sa kanilang mga establishmento at sana raw ay may tulong sa mga business owners. At Pia, hindi rin nakaligtas ang likurang pader ng Aurora Police Provincial Office sa tindi ng daluyong. Ayon kay Police Colonel Robert Petate, ang Provincial Director ng Aurora, sinubok pa nilang isalba ang mahabang pader pero nang maglandfall na raw ang bagyo sa lalawigan bandang alas 9 nga ng gabi ay hindi na ito nakaligtas at tuluyang nawasak. Nasira rin ng malakas na hangin ang ecumenical church ng pulisya. At Pia, doon naman sa Dipakulaw, yung pinuntahan natin na napakahabang stretch doon na nawasak, nakita na natin na may mga taga DPWH na nagdala ng heavy equipment, may backhoe na doon na pumapatag unti-unti doon sa mga nawasak na mga bahagi ng kalsada. Talaga, Pia, pag nakita mo yung kalsada doon, nadurog talaga parang pinaglaruan itong mga malalaking alon dahil pag nakita mo mga malalaking konkreto ito pero napakataas kasi ng naging storm surge kaya talagang umabot doon sa Pampang and syempre pabalik-balik ang paghampas nito kaya walang nagawa yung defense nito sa gilid at tuluyan ngang kinain ng malalaking alon yung stretch na yan. So Pia, ang nakita natin merong mga kababayan tayo doon na naglalakad mula doon sa area ng Dipakulaw na isolate pabalik doon sa Sitio Ampere na yan para sila makapag-communicate doon sa kanilang mga kaanak at yung iba naman iniwan na nila yung sasakyan nila doon sa kabilang side at babalikan na lamang daw nila yung kanilang sasakyan. Pero syempre ang nakausap natin sa telepono si Governor Galban ng Aurora at ang sabi naman niya ay talagang pabibilisan nila yung pagkukumpuni niyang nasirang national road dahil sabi niya nga, Pia, ay mahirap talaga na ma-isolate sila ng matagal dahil yan ang iniiwasan nila dahil nga narito sa Baler syempre ang sentro at dito manggagaling ang anumang tulong na maaari nilang ibigay. Ngayon naman, Pia, yung mga kababayan naman natin doon, nabigyan naman kagad sila, buti at naipreposisyon yung mga pagkain nila dahil nga nangyayari na lagi, Pia, na nawawasak yung kalsada, nagkakaroon ng landslide.
Kaya mabuti at naipreposition yung mga pagkain at tulong. Kaya kahit papaano ay natitiyak na meron naman silang pagkain at supplies doon sa lugar na yun, Pia. Alright, actually, yun nga yung tatanungin ko, Ian, kung halimbawa nangangailangan ng tulong pagdating sa mga supplies, so mabuti na nai-preposition na yung mga yon. Pero kamusta yung komunikasyon dun sa mga isolated areas, yung mga linya ng komunikasyon? Natatawagan ba sila o talagang kailangang lakarin at puntahan sila ng, kumbaga, mano-mano para makausap? Yes, Pia. Kanina yung area ng Malalayo, yung Dilasag at yung mismong diyan sa may Kasiguran, nakausap naman sila actually may mga na-set up din ang gobyerno na mga pa-wifi at na nagagamit nila pag ganitong mga may bagyo at kalamidad. Kaya doon, kahit hindi man makatawag sa cellphone, sa pamagitan nga ng data, ay nagagawa nila mag-communicate at nasasabi nila na gaya nga doon sa Kasiguran, ang sinabi ng MDRRMO doon ay maraming puno ang bumagsak at marami ring poste ang bumagsak dahil pagkatapos sa dinalungan ay doon din halos magkakatabi lang naman yun, isa rin sa napuruhan ng malakas na hangin yung Kasiguran. Ang maganda lang, sinasabi ng mga otoridad dito mula sa PDRRMO at sa Police Provincial Office, hanggang sa mga sandaling ito ay wala silang nababalitaan o naitatala na anumang casualty dahil nakasama tayo doon sa force evacuation dito sa Baler. Itong mga coastal area dito sa ating likuran, dito sa Sabang at doon sa Zambales, nakita natin na talagang ang mga taga dito sa Aurora ay sumusunod dahil nakita rin nila yung nangyari sa Cebu, naging malaking lesson sa kanila yon. Higit pa yung kanilang mga karanasan din na personal dito, nagsama-sama yon, kaya talagang buo ang loob nila na lumikas at nakita natin na kapag sumunod talaga, imagine Pia, yung mga community doon sa coastal area sa Dipakulaw, ang halos walang natira doon sa community nila. Kung hindi sila lumikas, I'm sure merong nasaktan doon or baka ang worst case scenario baka may nasawi pa. So maganda na sumunod sila at talagang nakaligtas sila sa tiyak na kapahamakan dahil nga naniwala sila sa abiso ng ating gobyerno, Pia. Alright, Ian, panghuli na lamang, kamusta ang lagay ng panahon ngayon dyan? Well, Pia, dito sa Baler sa ngayon, nakikita nyo naman, kahit pa paano ay hindi na umuulan. Pero doon sa Dipakulaw kanina talagang habang nagkukumpune ang heavy equipment ng DPWH doon sa nasirang kalsada, bumubuhos yung ulan. Mamaya hihinto, panaka-naka yung ulan pero malalakas pa rin. At yung alon, Pia, nakikita mo, talagang hindi na ganoong kataas dahil kahapon halos hindi mo malalapitan itong area ng dagat dito dahil talagang lumalagpas sa seawall, nakakabasa siya kahit nakatayo ka lang dito nga malapit sa Pampanga. Alright, maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, kamustahin naman po natin ang Cagayan kung saan sa lakas po ng hangin ay may lalaking tinangay at nahulog mula sa kanyang bahay. Pero ang magandang balita, nadala naman po siya sa ospital at ligtas na po ang lagay. May mga humambalang ding puno sa bayan po ng Baggao dahil sa bagyo, habang baha naman sa bayan ng Enrile. Sa punto pong ito, makakausap natin si Cesar Cuntapay Jr. mula po sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Ma'am Connie. Makikibalita lamang po kami sa lagay ho ng panahon nyo dyan ngayon. Kamusta na po? Opo, at medyo back to normal na po ang panahon dito at medyo mahangin lang at may konting paulan-ulan pero lumalabas na rin po ang haring araw dahil kanina po ay nagsagawa kami ng rescue operations sa dalawang bayan ng lalawigan ng Cagayan. Ito po ay bayan ng Tuaw at yung adjacent town niya, ito yung bayan ng Piat po. Meron ho ba sa inyong naitalang mga namatay o kaya nasugatan o nawawala sa mga oras po na ito? Baka meron ho tayong update? So far, zero casualty naman po tayo dito sa probinsya ng Cagayan.
That's good to know, sir. At makikibalita rin ho kami sa lagay ng mga evacuee natin. Ilan ho ba ang kabuang nailikas at nananatili pa rin ho ba sila ngayon sa kanilang evacuation centers dyan? Ayon sa datos po, mahigit 17,000 na po ang lumikas ayon sa pagtatala ng ating mga situational report. But ongoing po kasi ang preemptive evacuation namin at saka forced evacuation namin dahil itong pagbaba ng ulan o tubig na galing ng Cordillera Administrative Region po. Although hindi naman mas malakas ang ulan dito sa Cagayan, pero kami po ang sasalo sa mga tubig galing upper stream o dito sa Isabela, Vizcaya, Quirino. At dito naman sa partes ng western part ng Cagayan, ito po ay mga tubig ulan manggaling po sa Cordillera Administrative Region, maluwang na malaking stretch yan ng kabundukan. Kaya biglang naalarma at na maraming nag-post kanina at nagulat nga po kami, wala nang nagre-report sa amin sa mga Endrimo at may mga postings na lang na parang bagyong Pino ang kalagayan nila kaninang madaling araw dahil abot hanggang leeg po ang mga tubig na biglang pagbugso ng tubig galing sa Baguio, siguro Kalinga, Abra, dahil sa bayan ng Tuaw at Piat po ang unang bayan na tatakbuhan ng tubig ulan galing dito sa Cordillera Mountain. Opo. Sir, kasi nga nabanggit nyo catch basin ho kayo. Kayo ho ang tagasalo doon sa mga kumbaga tubig na nagmumula ho sa mas matataas na lugar dyan. Nakalapit po ninyo. At ang sinasabi rin po, sir, ay kumbaga kahit maganda na ang panahon, ay mamumroblema pa rin po ang inyong mga kababayan dyan dahil nga ho dito sa sinasabing maaring mga flash flood pa rin o mapunta po sa inyo yung ilang mga tubig ulan mula sa iba't ibang lugar. Gaano kabilis ho ba ang paghupa nitong tubig na ito? Hindi pa naman po umuhupa. Actually, nasa critical level na po ang tubig na galing dito sa Isabela. May water level monitoring po kami dito sa Buntun, baba ng Buntun Bridge ng Tugigaraw. At ang isa naman po ay sa ilog ng Chico River na tubig manggaling sa Cordillera Mountains. Kaya binabantayan po namin ang tubig galing dyan sa Cordillera Mountains dahil dalawang barangay po kanina na nagulantang na nag-deploy kami ng iba't ibang water assets para matugunan ang forced evacuations na biglang nangyari kaninang madaling araw. May nakakapasok ho ba na mga tulong sa labas para ho naman na, syempre I'm sure sa ngayon ho talagang lahat ho ng inyong mga tauhan dyan nakadeploy na at baka meron hong sa national government na maaari pang makatulong din po sa inyo? So far, ang regional DSWD po sa katauhan ni Ma'am Alan, Lucia Alam, ongoing po yung meeting nila kay Gob para humingi sana ng karagdagang tulong mga galing sa national. Dahil ang relief o family food packs namin na manggagaling dito sa provincial government ay halos na i-preposition na lahat kahapon at ito ongoing pa ang pagpasyal-pasyal ni Gobernador Manong Egay para saksihan mismo ang kalagayan ng kanyang mga constituent dito sa probinsya ng Cagayan, Connie. Wala ho ba kayong iba pang mga panawagan, particular na baka may mga nakahambalang pa ho sa daan, nakakailanganin ho ng mga heavy equipment kaya? Pwede nyo hong ipanawagan na yan? Opo, hindi naman masyadong problema ang mga blockage sa daan dahil may naka-standby po tayong mga equipment. Pero ang pinag-alala po namin ay ang tubig, lalo na tubig na manggaling dito sa Chico River. Actually, ang Magat Dam po ay 7 gates na po ang binukas kanina dahil ang pinapasok na tubig ay almost 7,400 cubic centimeters. Pero ang nilalabas lang po, ang outflow niya ay 3,000 cubic centimeter. Kaya ngayon nagbukas na po sila ng 7 gate para
hindi po biglaan o hindi po maging critical ang Magat Dam dyan po sa Isabela. Kaya ngayon binabantayan po namin ang kailugan dito sa Cagayan River at nasa 10.2 na kanina. Actually 9.8, every hour tumataas po ng isa at ngayon nasa mga 10.3 na po siguro, kaya hanggang mamayang gabi ay lahat ng mga kasanduluhan, PNP, ang PDRMO, Task Force Lingkod Cagayan at mga BFP at si DRIMO ay magtatalaga kami sa mismong flooded area sa buong lalawigan ng Cagayan. At wala na ho tayong danger doon, panghuli na lamang po, doon sa mga areas na nabanggit po ninyo na meron pa ho nagsusubok na bumalik sa kanilang mga tahanan, wala na ho? Wala naman po kasi alam niyo naman po ang mga kababayan nating Pilipino, ang inuuna ay yung mga hayop na kalabaw dahil yan po ang pangunahing hanap buhay nila. Kaya hindi sila, kuminsan hindi sila umaakma sa kagustuhan ng pamalang lokal o pamalang lalawigan ng Cagayan dahil po itong mga hayop na nasa farm pa lang nila hindi pa naililikas. Kaya ang ginawa ng Task Force Lingkod Cagayan o PDRIMO ay pati lahat po ng mga hayop ay dinala na rin sa mga animal evacuation center. Okay, sir. Ang aming panalangin, syempre, ay nasa magandang kalagayan po ang lahat at wala na hong masaktan pa dyan po sa inyong lugar. Marami pong salamat sa inyong update, Sir Cesar Cuntapay Jr. ng Cagayan PDRRMO. Maraming salamat din, Ma'am Connie.